Pakinggan natin, baka may sasabihing tama naman to. No? Guys, bago tayo magsimula, gusto ko buksan niyo yung mga pag-iisip niyo. Dapat maging open-minded tayo, parang networking. Para at least kampihan natin, unawain natin silang dalawa, si Christian Isguera, no, at saka si Dito naman ang intention niya lang is manggatas di ba? Bobo ang amo nila. Kaya bobo din siya. Namiss ko yan si Kabayo. Namiss mo si Kabayo? Oh, nako. Without further ado, ladies and gentlemen, Attorney De Horsey, aka Incredible Horse, pasok! Papasok na. Ayan. Baka scam yan, yun lang. Baka magka-scaman ha. Oh. Alam mong magtatapik na siya, pag tumigil na siya, magagaganyan Ba't ka ba nagagaganyan, Kabayo? Akala mo, kinapogi mo yan. Yung ipinagtatanggol niya si Magalong na wala na daw pasugalan dito sa Baguio is a lie. Napakasinungaling nilang magbiyanan, sabi ni Ma'am Tiffany. Taga Baguio yan Feel na, ibang klase magkuyako ito tsaka magagano with feelings pa Gandang-ganda sa nagawa niyang kantang katangahan ng putya. Pasok, Kabayo. Nawala ka? Nawala yung mic mo. Wala ka mic. Tanga mag-live. Ang tanda mo na, tagal mo na nag-livestream, tanga ka pa rin. Walang hinete yan. Wala kang mic, Brad. Walang mic tanga. Ano ba pangalan niya sa racetrack? Incredible Horse. Sa kaliwa po on the red horse. The Incredible Horse pala. Incredible Horse, inunahan na po si White Star. White Star second to the Beautiful Horse. Di pala ako marunong. Attorney Libayan, dugyot. Grabe naman kayo. Wala pang sinasabi, binibiran nyo na dyan. What the heck? Yan. Ayun. What the heck? Wow, sosyal. Yan. Okay. Hindi ko nga nakita. Ma'am Evangeline Garcia. Yan. Okay. Ano ba yung sinabi ko kanina? Dito tayo sa facts first, mga kabatas natin. Tapos may video kasi dito, si Christian Isguera. Ang title niya, Pinag-aksayahan talaga ako ng oras ni Yusek Claire Castro. Okay? Well, to tell you frankly, what's happening with Naka na po siya. May tell you frankly pa pala to. Ano ba sa dictus? To tell you frankly, honestly. Ganyan yung entrada ng mga magsisinungaling Ganyan ako pag magsisinungaling, Brad. To tell you frankly, honestly. Ulit. si Christian Isguera. Ang title niya, sausawan natin. Pinag-aksayahan talaga ako ng oras ni Yusek Claire Castro. Yan. Okay? Well, to tell you frankly, what's happening with your channel, okay, it's just normal naman. Normal doon sa mga tao na bumabatikos o nagrereklamo tungkol sa ayaw nila. Kuya, ganyan na siya? Habang nagsasalita ko mo, Kuya Koy, to tell you, honestly, yung mga nangyayari naman sa hayop na yan, mga kabayo lang di siguro nanonood dito. Spokening dollars, no? Mambet. Tanga, Brad. Sarap na sarap kang kumuya ko habang sa gobyerno. Kasi nga, the lead propagandist. Ayan kumukuya ko, no? Mukhang tanga po. Castro, sila yung may group chat dyan at sila yung nag-uusap-usap kung paano kayo titirahin at babanatan. Ay, wow! Kabayo! Alam na, pasampal nga isa.
Alam na alam niya, bakit? Ka-group chat ka ba nila? May ginagawa ata. Dinaig na ka ni Christian kesa sa'yo, bitter attorney. Oo nga eh. He knows it for a fact, di ba? Oo nga, no? Alam niya, ka-group chat ba to ni Attorney Claire? Ganun daw eh. Kung magkwento, kala mo totoo eh, no? Alam nyo ba? Meron talaga siyang group chat, no? At pinag-uusapan ka nila doon. Paano ka titirahin? Sige. Ebidensya. Lapag ka ng ebidensya dyan. O haka-haka mo lang ba yan? O ano? Kailangan matanggap ng mga tao yan. Dapat tamang pag-absorb ng mga information na binibigay mo. Ano yan? Kabulastugan mo lang? Naisip nyo lang ni Magalong? Solo flight ka ba niyan? O kasama mo si Magalong, naisip nyo yung sasabihin mo dyan? Okay? Ganun yun. Ang nangyari kasi dito, mga kapatid natin, si Christian Esguerra. Ulit syempre, tayo, balikan daming natin na napansin sure siya eh. Oh, yan oh. Na bumabatikos o nagre-reklamo tungkol sa ayaw nila sa gobyerno. Makatipwet. Oh, okay. Kasi nga, the lead propagandist, Claire Castro. Ay, pucha, wow. Hayop sa title kay Attorney Claire, oh. Grabe, no? Oy, wait lang ha. Abogado to. Baka wag niyo kakalimutan ha. Baka akala niyo hindi abogado to ha. Wag pumasok sa isip niyo na hindi abogado to. No, ganyan lang talaga. Wala lang talaga sa hulog yung mga banatan niya, no? Kasi ano to eh, ay kabayo nga eh. Oportunista talaga. Makatira lang kay Yusek. Kaya nga eh, hindi kabayo to eh. No? Focus siya eh. No? Ano sasabi? Attorney Claire, ano masasabi mo? Parang kabayo. Ba? Parang kabayo na gano'n. Tawag doon? Basta may pangarang. Diba? Parang kabayo daw eh. Oh. Baka chismis lang sa kanya ng aso niya na si Ricul. Si Ricul, ikaw Ricul, lagi mo pinapahamak tong kabayo nyo eh. Oh. Yung may group chat dyan at sila yung nag-uusap-usap kung paano May group chat dyan ha. Sure siya ha. 100% ha. kayo titirahin at babanatan. Okay? Ganun yun. Ang nangyari kasi dito, mga kapatid natin, si Christian Esguerra, syempre, ang daming napansin na nangyayari sa kanyang channel. Alam niya naman na pinondohan ito. Well, merong constant na pondo na kasi yan. Yun pa. Ang pinondohan nyo pala to eh. Pinondohan nyo to. Sino nagpondo? Malacanang? O si Attorney Claire lang? Isplok mo naman yan. Pag yan may budget pala, no? Wala. Yan, wala nang supporter yan, kuya. Sabi ni Boss Puri. Share naman ng pondo dyan. Oo nga, puta shit naman, no? So, if I banat Christian Esguerra, there's pondo-pondo? I love it. Anda, puta biruin mo, no? Etong si Kabayo, etong si Attorney De Horsey, ibang kakaiba yung skills niya eh. Kaya niyang pagkasyahin yung 885 na kasinungalingan sa loob ng 1 minuto. Di ba? Talaga, no? Yung 1 minuto niya, siksik sa kasinungalingan. Kutsa, sinong kilala nyo na kayang gawin yan? Di ba? Kutsa, may mga pondo, may... may G-chat, may group chat daw. Huwag nga, alam na alam eh. No? Nakakatawa Ang sarap yung content ni Kabayo, no? Attorney, ano masasabi mo dyan? Parang kabayo. Ba? Parang kabayo na gano'n. Tawag doon? Basta may pangarang. Diba? Malaman na malaman yung 1 minuto niya eh, no?
para sa mga demonyo, pag finid ka ng mga 1 minutong mga kasinungalingan, putya talagang busog na busog yung utak ng mga demonyo. Oh. Di ba yung mga kagatas? Oh, baka gawin niya yan para tirahin ng troll ni Yusek Claire. PBBM Vloggers Organic, hindi nagmamahal. Hindi para sa views. Sinakabayo, sakay at sausaw para sa views. Para saan pa tinawag na tigidig-tigidig yan kung hindi mo rin... Payaan nyo nang makisawsaw naman. Kayo naman, oh. Sa gobyerno. Oy, pondo daw, may pondo. Oh. Nakakalungkot. Minention din ako dito eh. Ano ba yun? Ay, totoo, kagabi ba yun o ngayon? Ibang debate gusto niya. Si Kabayo walang pakialam sa ibibigay na aral. Sasabihin lang palagi sinungaling, syunga, kadiri. Ganyan eh, no? Ganyan mga pinagsasabi lang neto ni Kabayo eh. Oh, walang sustansya eh. Basta makapagsinungaling lang eh. Meron ng pondo pang propaganda na ang nagbabayad tax ng gobyerno, tax ng Pilipino. Pilipino ang nagbabayad para sa propaganda. Ay, nako. So, ganun pala, no? Yung natatanggap daw namin na pera, kung meron mang... So, nakakatanggap kami ng pera. Pondo. May pondo, consistent daw eh. Nakakatanggap kami ng pera. Galing pala sa taong bayan. E di quits lang. Kung nagbabayad ako ng buwis. Kasi parang bumabalik. At ang ayop sa claim nito. Kaya, kayo naman mga kagatas dyan, ang tatatangan nyo. Sana hingyan nyo ng ebidensya to. Uy, attorney, kahit ano lang yun, di ba yung parang ano lang. O, attorney, as may ebidensya ka ba dyan para at least may pan-debate, may pan-debunk tayo kay Banat Boy. Biruin mo, hindi raw totoo sinasabi mo. Pakitaan mo nga ng ebidensya, di ba? Umamin ka na Banat Boy, tapos pengin kami. Wala eh. 800,000 pesos lang yung binigay sa akin eh. Para tirahin si Christian Isguera. Inang yun. May budget pala. Putsang ina, hindi ako nasabihan. Baka sila yung may pondo. Oo nga eh, no? Boss Mark! Tama Boss yung sinabi Mark mo, Bon Jovi. D634. Galit na yung mga loyalista kay Christian Isguera. Yung mga loyalistang bayad. Loyalistang walang prinsipyo. Ay. Pag loyalista, wala pa palang prinsipyo, no? Mali ka na naman dyan. Pwedeng mali yung prinsipyo. Pero pag loyalista ka kasi, blind follower nga, puta self-defeating na yun. Kasi loyalista ka nga eh. Yung prinsipyo mo, pwedeng mali. Diba? Pero it doesn't mean na wala kang prinsipyo. Bobo! Ito, bobo ang pungal. Oh. Ay, may fans dito si Kabayo. Parehas kayo, sabaw ni Yusek Sanderford. Sabaw? Nakita mo ba mga pinagsasabi na itong idol mong tungaw? Ha? Kyrie? Ma'am Kyrie? Narinig mo ba yung mga pinagsasabi na ito ni Tungaw? Ito pinapakain niya sa inyo? Asan prueba niya na may bayaran? Ay, sasagot mo sa akin, hindi, sabaw kasi kayo. Asan ebidensya mo na merong group chat? Hindi, sabaw. Kung yan, eto, papapit. Pagka isa dyan sa mga sinabi niya, simula nung kami ilang minuto na to, sa 4 minutes, pag meron isa ron na totoo, yung 10 inches ko, papuputulan ko ng 2 inches. Sanderford, tanga. Oh, yun overacting na si Sanderford. Halatang iyak. Punta tayo sa issue lang. Brad, asan yung ebidensya nyo? Ha? Asan ebidensya nyo?
Sanderford, yung sino nagpauso ng Sanderford? Yung Teacher Mark. Yung Teacher Mark na mas mukha pang Sanderford kay Sanderford. Di ba si Sanderford? Yung Teacher Mark, yun ang original na Pucha, akala ko nga, ginaya lang siya ni Sanderford eh. Puntahan nga natin. Puntahan natin. Sabaw naman kasi patunayan nyo. No, ano mga Labas ang agency ng malinaw na paliwanag kung bakit kinansela. Pag sabaw ka, ano yung mga possible na maging end result? It's either humina views mo dahil sabaw ka. People will realize na medyo mahina ka. People will realize na, pucha, but why am I following this? 'Di ba? Unless, i-defend mo na naman na, pucha, marami kasing bobo nagpa-follow sa'yo. Pucha, patong-patong na yung accusations mo. Ngayon, ano yung mga magiging end result kung sabaw ka? Kumpara natin, dapat maraming medyo magiging mahina viewerships mo. Ano ba nangyayari kay Libayan ngayon? Bakit tumihina yung viewership niya? Baka sabaw. Baka siya sabaw. 'Di ba? Pag hiningan ako ng patunay kung bakit siya sabaw, pucha, eto lang nire-review namin sabihin mo kay Kabayo magano siya. Puta, binabanata si Atty. Clay. Tingnan niyo pagmumukha. Langan ang pagmumukha nito. Ma'am Pelem, shoutout. Number 6 na sila sa video karera. Totoo ba? Huwag niyong tatayaan. Medyo hindi nagpapapanalo kahit sa video karera yung si Kabayo. Okay. Okay, kahit si ChatGPT mahihirapan dito eh. Ang pa-edit. Wala, hindi ka tatanggi si ChatGPT rito. Ang pugi-pugi. Ang pucha. Ito yung tumawag sa aking Sanderford. Tapos binabanatan nyo si Atty. Claire. Pucha, grabe tigas na mukha nyo, Brad. Tingnan nyo to, puking inang yan, Sino mas original? Ito o si Sanderford? Papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo naman eh. Pucha, kakakain ko lang sa Sanderford mo. Ay! Ganito yung sinusuot kong alpombra dati. Hayop. Hindi. Teka lang. Ubusin ka lang yung tawa ko. May ano pa. Ang kapal na mukha nyo. Tinitira nyo si Yusek Claire. Binabanatan nyo si Yusek Claire. Ano kaya itsura nito pag nag-filter? Kamukhang kamukha nito yung tsinelas ko nung bata ko eh. Nakakawalang ganang kuha. Mukhang po. Wala, sorry. Sorry guys. Wala, natawa talaga. Ito yung Teacher Mark to. Teacher Mark, isa sa mga aso. Isa sa mga aso ni Libayan. Tinitira nito lagi si Atty. Claire.
No, hindi. Sino yan? Irrelevant, Your Honor, irrelevant. Wait nga. Hanapin ko nga si Sanderford. Wait lang. Sanderford, where are you? Ipinost ako nito dati sa Facebook niya. Kamukha ko rin si Sanderford. Wow. Anyways. Punta na kami ha. Wag kasi kayo ng gugulo rito. Babanat kayo kung mga pogi kayo. Punta na kami ha. Teacher, baklang bobo yan. Sabi ni boss. Actually, nakaka-insulto, binanggit ko na po sa inyo, sabihin na naman nila mayabang. No? Pero pag ikaw kasi journalist ka na bumuo ka naman siguro ng body of work for more than 2 decades, ang hirap naman pag dismiss ka na lang as a simple vlogger. Diba? Kasi yan ang ginagawa ni Yusek Claire Castro di ba? Na parang Syempre naman, Ma'am Jinky. dinidiscredit ka na hindi ka na journalist at vlogger ka na lang dahil tinira mo siya. Hindi, totoo ba? Kasi si Attorney Bueno, sabi niya, pagka vlogger ka, once na maging vlogger ka, kung journalist, mamaya siyang shoutout, once na maging vlogger ka, hindi ka na journalist. Tanungin nga natin si Secretary Bembang. Ma'am Dolly Babes, nabati na kita, no? Asan na si Secretary Bembang? Ma'am Delia Rosario. Pero i-guide ko dun sa tamang tanong Secretary Bembang, hello. Oy, poging banat boy. Oh, may pogi na. Nandito ko. Anong balita? Poging banat boy, may pambobola ka na ngayon Secretary Bembang. Ay, may energy lang tayo ngayon. Ano bang topic natin? And then, eto, may tanong kami kasi merong may diskusyon na kung saan dahil yung definition ng journalism or journalist, pag journalist ka, parang medyo iba kasi yung journalist tsaka vlogger. Isn't it? Diba? Kaya ngayon, ang sinasabi nila, syempre, yung journalist, sabi ng isang abogado, once na maging vlogger ka, from journalist, tapos nasipa kasi siya. I'm talking about Christian Isguera. So si Christian Isguera, nagtatrabaho siya bilang journalist before sa ABS-CBN and then nasipa siya dahil sa katangahan niya and he decided na yung mga argumento niya dalhin niya na lang sa YouTube. Then naging vlogger siya. Ang contestation ngayon is kung maging vlogger ka ba from being journalist tas maging vlogger, hindi ka na pwedeng tawaging vlogger. Sabi yan ng isang attorney, in particular si Attorney Bueno. Anong masasabi mo dyan? Sandali lang. Tagal mo naman. Eto na. Ang pinaka-core dito ay yung pagiging journalist, hindi yan nawawala bigla dahil lang nasa YouTube ka na. Pwede kang maging journalist, vlogger, or independent journalist. Pero iba ang standards, depende sa ginagawa mo. Malinaw dapat kung reporting na verified o commentary na opinion. Kaya sa kaso ni Esguera, hindi black and white. Ang mahalaga ay transparency at accountability. Kung balita ba o banat opinion ang inihahain. So, anong final verdict mo? Ang verdict ko, hindi automatic na hindi ka na journalist. Pero kung ang laman mo ay halo ng opinion at Hindi, mabait ka malinaw na kasi. fact check, Mabait ka kasi. Parang, pero of course, we take dun sa sinabi mo. Pero, ang point kasi is that, in a way, no, yung pagiging journalist, kasi pag sinabing journalist, kagaya ng the likes of sila Jessica Soho, sila Mel Chanco, no, once you're a journalist, parang mainly, especially if you're a newscaster or you're a news anchor, hindi mo pinapakita yung hindi mo pinapakita yung bias mo 'di ba? Kunyari, ito yung balita. Halos hindi mo ipakita yung opinion mo, 'di ba? Pagka nag-news anchor ka, you give the news raw kung ano yung nakuha mo and that's it. Pero pag vlogger ka, you can give commentary, 'di ba?
pwede kang mag-commentary, pwede mong ipakita yung bias mo, pwede mong ipakita na you are supporting this. Pero kunyari, pag journalist ka, especially kung meron ka mga guest, 'di ba? You cannot argue with your guest and then kasi magkaiba kayo ng sinusuportahan. So, yun siguro yung punto ron. Did you consider that while saying that, while you are informing us? Ano mo nga ulit, kung ano yung point mo. Pero consider that Boss LBA, Sige, shoutout. gets ko. Sige. Wait lang. Check ko. Huwag mong tagalan mag-isip. Okay. Oo, hindi na. Sige. So, yun nga. Ibang role ng news anchor na dapat presentasyon lang ng facts at minimal ang bias kumpara sa vlogger o commentator na talagang opinion-driven. Kaya kapag isang dating journalist ay nasa YouTube na, mas akmang i-label siya bilang political commentator or journalist commentator. Depende sa Okay. context. So, siya Ang halaga, journalist commentator. malinaw sa audience. Oo, kasi if you're leaning more towards giving your own opinion, then you kind of shift out from just pure journalist, right? Okay, sige. Thank you for that. Hahabaan mo na naman yung sagot mo. Magre-react na kami. Mamaya ka na. Makinig ka lang I'll call you later. Sige, tahimik muna ako. Bati mo muna yung mga mandirigma natin. Mga mandirigma, saludo ako sa inyo. Yan si Secretary Bembang yan. Mas matalino yan kaysa kay Lexitary Ganda ng accent no ni Secretary Bembang, sabi. And commentator. Sabi ni Boss Furious Protector, Shy Goat Lander, Joint 21. Gumawa lang siya ngayon lang kahapon no. Para lang makapag-comment dito, hayop na yan no. Effort pa. Teacher Mark, ikaw ba yan? Masyado nyo kasi tinawanan si Teacher Mark no? Dapat hindi ganun. Pag papasok na. Hindi naman siya siguro. Tinira mo yung sinasamba niyang politiko. Tinira mo yung sinasamba niyang politiko. That's what you get. Pero tulad ng title dito, Ayan daming bintang no? if ever makarating So, sinasambang politiko, hindi ba pwedeng sinusuportahan lang namin? Sinasamba? Ang sinasamba, no? Eto libayan, para may ano ka lang Ang sinasamba is yung kahit mali na yung tatay-tatayan o yung biyanan mo, no? Kahit mali na yung sa Baguio, kahit butas-butas yung tennis court, tas sasabihin lang ni Magalong, to tell you honestly, no? World class po yun. Yung mga facilities doon sa tennis court natin sa Baguio. And they are using it. They can use it. Meron lang yung mga pader noon, magaganda yung mga finishings noon, no. If you look at it, talagang magaganda yung mga details ng paggawa dun sa tennis court sa Baguio. Ang problema lang doon, Karen, is yung sahig, which is nabutas, no. So may mga paddles. Iiwasan na lang ng mga nagtitennis. Sabi ni Magalong, ano yun? Tapos, pucha, came to the rescue na naman tong tukmul na to. Hindi! World class yun! World class? Gusto nyo mag-tennis yung mga tao doon? Sa tennis court na butas-butas yung sahig? Kasa na yung update ngayon doon? Bakit hindi nyo kami ma-update? Kabayo, wala na? Sinipa nyo na? Sipahin nyo na yan. Pucha, para gagawa ulit. Mabilis lang naman yata siya gumawa. sa'yo dito, kung if ever makarating sa'yo ito, malamang noon, nakikita mo ako at napapanood Mortal mo na ako, pero kaway ni eventually, Melo at Den sa I know, siguro baka hindi na. Pero if ever makarating sa iyo ito, from the perspective of a person who has been through this kind of cycle many times, that is what you call cleansing. Cleansing yan. Totoo ba? Ano pinagsasabi nito? Kayo naman pala Cleansing lang naman pala kay boss. Ano yan Kay boss Kabayo Pickleball court na lang daw. Mas uso daw kasi. Pickleball na lang.
Pero okay na kaya yung sahig. Kamusta yung sahig? Kasi nga mga kabatas natin, ang daming mga tao sa social media, ang daming mga vloggers, kahit mga journalists, okay? Talagang natitempt sila na gumawa ng content ayon doon sa mga tago sa salawal ng avid na nanonood sa kanila according to that kind of content. Alam niyo kung bakit? Because that is how YouTube actually taught us. Sabi, mag-experiment ka na mag-experiment, tapos eventually, pag merong pumatok na video ka, o May- kaya live stream may ka, summarized doon video, mo no? pupukin. Kasi yun ang gusto ng mga tao. O yun yung tinatawag nilang niche mo. It's very unconventional the way I did it. Pag naalala nyo, Akala ko naman ipagtatanggol or iaangat pala yung sarili. cleansing diet. Iaangat pala yung sarili. Akala ko naman kung ano sasabihin nito, iaangat lang pala yung sarili niya. Oh. Pinagsasabi na itong kabayo na wala lang, iaangat lang yung sarili niya. The way I did it. May mga ganun eh. kwento ko sa inyo si Doc Adam, kasi nung nagsisimula ako, si Doc Adam, sa totoo lang nandyan din naman, gumagabay siya. Oh. Kasi ang dami ng subscribers si Doc Adam noon. May Tapos lisensya pa to. nung tinapik ko si Makagago, ang daming naging ganun na syempre nagsasabi na makagago na lang. Pero ako kasi, hindi ako sumusunod. Ano ba? Kwento ba ng buhay mo na yan? Wala na. Boring na. Pero laging nasa Manila, gusto maging member ng ICI. Nakakatawa nun dati, no? Tuwan-tuwa silang mag-ama eh. Secret lang po muna kung ano yung ibinolunteer ni Mayor Magalong, no? Para sasabihin po namin sa inyo, nag-volunteer na po si Magalong kay PBBM. Nakakanan po siya, PBBM yung tawag eh. Tapos nung later on, yung ICI na yan, wala kaming budget, kasali ka na pala sa ICI? Nanghihingi ka ng budget? Kala ko, marami ng mga nag-volunteer, no, sa C4GG. Marami daw nag-volunteer na C4GG, nagtatrabaho na raw sila, wala pang bayad. Nakatain na ako, andiyan ka pa din, sakto, quiz na. Oh, sabi ni Boss Addictus, this is about him naman talaga kasi. Yeah, it's all about me. Ikikwento ko lang muna yung nangyari sa akin 2 years ago. No, napagdaanan ko na yan, Christian Isguera. No, napagdaanan ko na yan. Sa ganun eh. Ngayon, ang mangyayari, lalo na pag sa politics, meron kasing mga grupo yan na binabayaran. At mga kabatas natin, May ebidensya ba to? meron din dyan na syempre yung mga nagsasub sa'yo na mga grupo because of what you were saying na gusto nila. Ngayon, pag ayaw na Pucha na, Vlogging 101 pala. This is all about me, man. Tinrantado mo raw, pinirahan mo si Doc Adam, kabayo eh. Totoo ba? Sabi ni Boss Virus, oh. nila, syempre, doon mo mararamdaman yung bagsak ng subscribers mo. Ipapakita ko muna sa inyo, mga bats natin, yung Ay, pucha, bagsak. may papakita pa. Ayun pa, gatas na gatas. Pirma ka muna waiver. Oy, kabayo, pirma ka na waiver, oh. Mag-iingit kayo sa mga kasamahan. Yan, guys, mga maghuhutrot ang mga Subscribers. Malaki-laki din. Ano yan? Yan. Kita niyo yan? Ito yung kanyang growth, mga kabatas natin. Parang once a week yata. Ito, once a week. Ewan ko kung once a week. Kasi last 14 days lang ito. Siguro last 30 days natin. Wala eh. Last 14 days. Pero yung Saturday, nadagdagan siya ng 1K. So normal pa ito. Siguro, I don't know if once a week or twice a week siya. Malamang once a week. Kasi parang ako yung growth ko, parang once a week, 1K subscribers or less. 500 to 1K subscribers ang nag-gain. Yan yung normal. Okay? Ito yung sa kanya. So normal pa yung patakbo ng channel niya nung Saturday. 8/15/2026. Okay? Then eventually, mga kabas natin, nung Monday, makikita nyo dito, nabawasan na ng 1K. Okay? So, mararamdaman nyo dito, ina-activate na nila yung mga trolls nila, yung mga nag-sub sa kanya, yung mga tropa nila na mag-unsub.
sa kabubuhan niya, ano daw? So may mga trolls. Ewan ko kung paano puta yung imagination nito, napakagaling. May mga trolls pala. Meron kaming mga trolls ha. Yung mga trolls namin sa puta may message namin. Ewan ko paano namin i-message yung mga trolls. Eh ano yun no?